So yun mga tropa pits, meron tayo yung tanggap mo yung motherboard. So ang problem nito ay sabi ni client, pag tinanggal I mean yung fan niya, siya, iikot siya, tapos mamamatay. Iikot, mamamatay. Siguro yung sa blower, mga 20 pesos. So, pesos mo sa contest. Yan naman kita naman mga 2,000 so, ang possible na problem nito ay 12 volts. Ito, kita ba? Ito, 12 volts na ito. So, ngayon, yung gagawin natin dyan, hanapin natin yung circuit dyan. Either yung capacitor o yung MOSFET. Yan, kita ba? Ayan. Pwedeng ito o kaya yung MOSFET ang problema dyan. Ito yung problem nito on and off yung niya, supply. Gawa ng 12 volts ay shorted. So ngayon, gawin natin maging stable na yung supply ng board niya. So ang model pala nito ay Gigabyte na H310M. Siya. DDR4. So check natin yung yung MOSFET kung shorted ba siya o hindi. Kasi isa rin sa mga cause ng niya, on and off yung supply ng 12 volts. Kaya, hindi po. Kaya po. Ito yung mga tayuan ng pagkasang carbohydrate. Kaya nga. May pikom pa. Dito kasi kinain na namin ito na Nagala. Kasi sa wangin. Ano ba yan? Hindi ko na kinarama. O yan, katabi ng lagyan mo ng piso net. Nagkakawa na kami. Ang sarap nun, di ba? Ang sarap kayo, yung Paris ang sarap doon. Sabaw pa lang, panalo ka na. Kasama yung Doon, ang sarap nun ba? Ang kinakain ng anak ko dyan, bangus. Ako, ang ako dyan, Paris. Yung anak ko, bangus. Sarap-sarap sa bangus. buta na namin So, check natin yung MOSFET. Kita ba? Ito to. Ito MOSFET na ito. So, lagyan natin sa times 10 yung tester natin para matest yung MOSFET. So yun, possible na problem dito ay chips capacitor. Kita ba? Wala mo kasi. Ayan Kita ba sa video? Yung tester. Ayan pag tinest natin yung capacitor na ayan tayo kabila. Ayan shorted. So possible to yung problema niya, chips capacitor. Kaya yung supply ng 12 volts, ang nangyayari dyan, patay-sindi yung supply. So ngayon, try natin tanggalin yan. I-replace natin yung capacitor. Dapat maging stable na yung maging stable na yung supply ng 12 volts.
So yun, ang gamit nating ano dito ay ano, Amtech na flux. Ayan o. Tanggalin ko yung ano, shorted na capacitor. Kasi minsan kasi dyan ang problema naman dito, ang iba naman, MOSFET, ang yung problema dito. Kaya tapos yung malaking capacitor na ito, itong kulay puti. Ayan o. Alin sa tatlo dyan, yung problema dyan. Pag ang 12 volts, pag yung fan, patay sa dito pa ano, on and off, o saka on and off. Talagang tanggalin lang. So yun, no? Tanggal natin yung isang ano, chips capacitor. Try natin buhayin. Ibalik ko na yung 12 volts dun sa board. Yung 4 pins na 12 volts. Ito yun, no? 4 pins. So, check natin kung ang fan ay ano, mag-i-stable lang yung ikot ng fan. Add ko na yung board. Ayan o. Nag-spin na yung fan. Kita ba? Ayan o. Umikot na yung fan. So ngayon, makita mo, yung fan, ang ikot niya, diretso na siya. Hindi siya natigil. So, check natin kung may display na siya. Kaya keyboard oh, may ilaw. Ibig sabihin, okay na yung board. Natanggal natin yung short. Ito. Ito yung nagkukos kaya ng ano, on and off yung fan. Tapos namamatay yung board, kaya ayaw siya mag-continuous ng ano niya, ng supply sa 12 volts. Ayan o. So try natin sa monitor kung magkaka-display sa monitor. So kabit natin yung ano nga, HDMI. Kabit natin. Saan ba? Nakabit yung HDMI. Patay ko muna. Sakasin natin. Dapat may display sa monitor mo. Yung fan, continuous yung ikot. Wait natin sa monitor kung magkaka-display yung monitor. Pero sa keyboard, may ilaw ang keyboard niya. Sa monitor wala pa. Check natin yung ano. Kailangan pala yung video card. So wala pala siyang video na nakakabit, kaya wala siyang display. So kabit ko yung video card.
Patalit natin. Kabit ko yung video card kaya pala walang display. So yun, nakabit ko na yung video card. Try natin yung magkaka-display. Hello, nakabit ko na yung video card. Tingnan natin yung cord. So yun, umikot na yung fan. Tapos check natin sa monitor kung may ilaw, kung may display. Wait natin lang magka-display. Walang display ko ah. Wala dyan din pag yung bubaba ko rin. So tayo mag-display. Pero may ano sa keyboard na eh. Ibig sabihin, may display na siya. Kaya walang display pa. Check na lang sa iba. Try ko sa ibang monitor. Ay mag-display sa ano eh, sa HDMI eh. Pero yung keyboard niya okay na siya eh. Tapos yung fan, hindi siya namamatay na, okay na siya. Stable na yung fan. So try ko sa ibang monitor kung gagana siya. Wait lang. So yung guys, may ba tayong pwesto? Ginawa namin natin ng VGA kasi kayo namin natin ay HDMI. So try natin sa VGA. Sa VGA na cable kung magkaka-display siya. So open natin. So yun, umikot na yung fan. Continuous na yung fan. Ayun o, may display na siya. May display na yan o. Ayun o, okay na siya. So good yung ginawa natin.
short yung ano, chips capacitor. Kaya yung fan kanina, ang problem nito ay ano, on and off yung fan. Titigil, iikot, titigil, iikot. So ngayon, okay na siya. Ayan o, stable na yung display. Saka yung fan, stable na rin. So yun, goods na to. So thank you guys. So yun, ito yung ano, madalas na nangyayari sa ibang board na sira yung 4 pins. So ang cause lang naman yun ano, ay shorted yung ibang parts, either yung MOSFET saka yung capacitor. So after natin matanggal yung chips capacitor na shorted, naging stable yung fan, saka meron siyang display na. So yun guys, okay na to. Goods na to.